Bawat matagumpay na NBA team, nangangailangan ng playmaker. Matagal nang inaasahan na isang point guard ang magbibigay nito, hindi na ito safe assumption. Ang mga koponan ay maaaring makakuha ng playmaking mula sa anumang posisyon sa court. Sa NBA ngayon ilang mga atleta ang naging kasing impluwensya sa ebolusyon na iyon, gaya ng Los Angeles Lakers na si LeBron James. Kinakatawan niya ang archetypal point pasulong. Sa kabila ng kanyang malaking sukat, si James ay isa sa mga pinakamahusay na pumasa sa kasaysayan ng NBA. Ang iba't ibang kasanayang iyon ay nagbigay daan sa kanya upang tamasahin ang isa sa pinakamatagumpay na karera sa NBA sa kasaysayan. Ang Chicago Bulls' DeMar DeRozan ay isang mahusay na playmaker sa kanyang sariling karapatan, siya ba ang pangunahing playmaker? Iyan ay isang hiwalay na tanong. Ligtas na pag-isipan na si DeRoz at Lex James ay talento sa pag-set up ng mga kasamahan sa koponan. Sa pag-iisip na ito ay maaaring makinabang ang Bulls mula sa isang point guard. Maaari ba nilang pipirmahan ang link na si D'Angelo Russell? Hello Lakers fans! Take the opportunity to leave that like, subscribe to the channel, and activate the bell para ma-notify sa tuwing may bagong video. Natanggap ng Los Angeles Lakers ang GF, Alex Caruso, Jevin Carter, makita si Andre Drummond. Chicago Bulls, na tumanggap kay D'Angelo Russell, 2,020 para sa second round pick lock, 2,025 second round pick lock Viola, 2,027 second round pick low. Muli nating sasabihin, bawat malakas na koponan ng NBA ay nangangailangan ng isang playmaker. Sa kasamaang palad, ang Bulls ay hindi isang matagumpay na koponan ng NBA noong nakaraang season. Sa katunayan, ang squad na ito ay nasa lottery, ngunit wala man lang silang napiling maipakita para dito inilipat ng Bulls ang 11th overall choice sa Orlando Magic bilang bahagi ng nakaraang trade. Anong nangyari? Ang Bulls ay maraming veteranong manlalaro. Walang nakaakala na ang squad na ito ay hamunin para sa isang NBA championship, ngunit kasama sina DeRozan, Zach LaVine at Nikola Vucevic sa roster ay nakatakda silang gumawa ng playoff push, hindi ito nangyari. Samantala, mahirap sabihin kung bakit hindi. Ang mga issue sa kimika ng Bull ay maaaring ang tatlong stud na ito ay nangingibabaw sa bola upang maglaro ng magkasama. Hindi tayo lubos na sigurado. Sa pag-iisip na iyon, maraming tao ang umaasa na ang Bulls ay lubos na mapabuti ang kanilang roster ngayong tag-init, kung talagang habulin nila si Russell, sa halip sa kasalukuyan ang transaksyong ito ay magiging ilegal. Si Russell ay pinalawig lang ng Lakers, kaya siya ay kasalukuyang napapailalim sa mga paghihigpit sa kalakalan. Kung ang Lakers ay nasa role habang papalapit ang deadline, maaaring gusto nilang panatilihin siya. Gugustuhin din nilang bantayan si James na magtatapos na ang kanyang karera. Kung hindi niya kayang magdala ng sapat na kargada para sa paglalaro, kailangan nilang kumapit kay Russell. Gayunpaman, kung magpapatuloy si James na lalabanan ang oras ng ama, ang deal na ito ay maaaring makinabang sa Lakers. Pinapalitan nila ang isang rotation player para sa tatlo na lubos na nagpapabuti sa kanilang lalim. Binibigyang diin ni Caruso ang pagbabalik, isa siya sa pinakamahusay na defensive guard sa NBA, at dapat ay matuwa ang Lakers na mabawi siya. Sa pangkalahatan, ang trade na ito ay maaaring gawing mas mahusay na koponan ang Lakers kung handa si James na pasanin ang maraming responsibilidad sa playmaking. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, siguraduhing mag-subscribe sa channel at i-click ang icon na bell upang maabisuhan kapag nag-post kami ng mga bagong video.